Inatid muna ni Adrian si Xander sa nursery school nito kasama si Sofia. Bago siya pumasok sa kanyang opisina, pagpasok pa lang niya sa loob ay agad niyang nakitang kanyang daddy at si Cassandra. Sinulubong siya ng yakap ni Cassandra at tinalikan ng kanyang labi. Sa kanyang gulat ay natulak niya si Cassandra at sinamaan niya ito ng tingin. "Good morning, anak." Nakangiting bati ni Don Arturo at inakbayan ng kanyang anak dahil alam niyang di na maganda ang umaga nito. "Babe, kanina ka pa namin hinihintay ni Daddy Arturo." Maarteng sabi ni Cassandra at kumapit sa mga braso ni Adrian. "Huwag mo akong tawagin sa kanyang endearment. Wala tayong relasyon, Cassandra." Nakasimangot na sabi ni Adrian na naningkit ang mga mata at sinamaan din ang tingin ng kanyang ama. Naupo na siya sa kanyang swivel chair at tinawagan si Sofia sa kanyang telepono at sinadya niyang i-loudspeaker ang audio. "Love, nandito na ako sa opisina. Kadarating ko lang. Kamusta si Xander dyan sa school niya?" Magiliw na pagtawag ni Adrian at ngumiti pa habang kausap ang asawa. "Okay naman siya, mahal ko, at active sa klase ang anak natin. Kaya na rin niyang isulat ang buo ng kanyang pangalan." Masayang sagot ni Sofia sa kabilang linya. "Mabuti naman, love. Okay, sige, maaga akong uuwi. Susunduin ko kayo dyan sa school ni Xander. I love you. Mag-iingat ka." Paalam niya sa kanyang asawa at umarap siya sa kanyang dalawang bisita. Tinitigan ng matalim ni Adrian ang kanyang daddy at si Cassandra at ginisihan ng dating ex-girlfriend. "Ano pa ba ang kailangan nyo? May trabaho pa ako na dapat kong tapusin para makauwi ako na maaga sa pamilya ko." Pangaasar na sabi niya. "Anak, Adrian, pakiusap, itigil mo na ang kahibangan mong yan." Galit na sigaw ng kanyang daddy at nakakuyom pa ang mga kamao. "Nahihibang ka na, Adrian. Mas pinipili mo pa yung mga taong yan na mahirap pa sa daga?" Pangiinsultong sabi ni Cassandra sa kanyang mag-ina. "Mas pipiliin ko talaga ang mag-ina ko kesa sa'yo. Mahirap man sa daga pero napakayaman naman sa pagmamahal." Seryosong sabi ni Adrian. "Kung hindi mo itutuloy ang pagpapakasal sa akin, bibili ng daddy ko ang buong kumpanya na pinaghirapang itayo ng iyong mga magulang. Bahala kayo sa gusto mong sabihin at gawin, basta ako, gagawin ko kung anumang makakabuti sa pamilya ko." Sagot ni Adrian. "Adrian, nakikiusap ako sa iyo, anak. Hiwalayan mo na si Sofia. Maaari nating kunin si Xander at tayo nang mag-aalaga." Pakiusap at paliwanag ni Don Arturo sa kanyang anak. "Tama, Adrian. Para naman din to sa future natin at ng anak mo. Handa naman akong tanggapin ang anak mo at maging mommy niya." Malambing na sabi ni Cassandra at yumapo sa mga balikat ni Adrian. "Ang future ko ay si Sofia lang at ang magiging mga anak pa namin sa kasunod ni Xander. Wala kayong karapatan na magdikta sa mga mangyayari sa kinabukasan ko. Hindi ako pinanganak kahapon, Cassandra." Seryosong sagot ni Adrian sa dalaga. "Anong pagkain ba ang ginawa sa'yo ni Sofia, anak? At ganyan lang ka nakatigas ang ulo mo?" Galit na sabi ni Don Arturo. "Adrian, tama na yung pagpapanggap mo. Alam ko galit ka lang sa akin kaya ginagamit mo si Sofia para makaganti sa akin." Naiiyak na sabi ni Cassandra. "Wala akong dapat ikagalit sa iyo, Cassandra. Nagpapasalamat pa nga ako sa mga nagawa mo sa akin kasi nagkakilala kami ni Sofia at nabigyan pa ako ng anak. Sila ang bumuo sa mga pangarap ko." Nakangiting sagot ni Adrian. "Nahihibang ka na talaga." Tangi na lamang na nasambit ni Cassandra. "Oo, nahihibang na talaga ako kaya tigilan niyo na ako, pati ang mag-ina ko." "Anak, nakikiusap ako sa iyo bilang ama mo." Pakiusap na sabi ni Don Arturo. "Mamaya na tayo mag-usap, daddy, pag uwi ko sa mansyon." Mariing sagot ni Adrian at tinalikuran na ang dalawa. "Pagsisisihan mo tong lahat, Adrian." Galit na sabi ni Cassandra at nauna nang lumabas ng kanyang opisina. "Sige, anak, mamaya na lang tayo mag-usap pag uwi mo sa mansyon. Hihintayin kita." Paalam ng kanyang daddy at sumunod ng lumabas ng kanyang opisina. Napabuntong hininga na lamang si Adrian nang makalabas na ang kanyang panauhin na nakasira na ng kanyang umaga. Hindi talaga siya titigilan ng mga ito. Sana lang hindi nila balikan ang kanyang mag-ina, kung hindi, magkakagulo talaga sila. Tinapos na niya ang kanyang mga pending na trabaho at nakipag-meeting pa sa ibang mga kliyente. Naiinip siya sa bagal ng oras. Gusto niya nang makauwi para masundo ang kanyang anak at makita ang kanyang pinakamamahal na asawa.
Naghintay na lang muna sa park ng school ni Xander si Sofia na may lumapit sa kanyang babae at namumukhaan niya kung sino ito. "Hello, Sofia. Naalala mo pa ba ako?" Kunwaring nakangiti na sabi ni Cassandra at ginitian si Sofia. "Ma'am Cassandra." Gulat na nasambit ni Sofia sa dalaga. "Mabutit na alala mo pa ako, party girl." Pang-insulto na sabi ni Cassandra. "Ano pong kailangan niyo sa akin, ma'am?" Kinakabahang tanong ni Sofia. "Naaawa na kasi ako sa iyo eh. Wala kang alam na naka-engage na kami ulit ni Adrian?" Nakangising sabi ng ex-fiancé ni Adrian at may nilabas na mga pictures mula sa envelope at pinakita ang mga proposal ni Adrian kay Cassandra. "Totoo yan, Sofia. Ginagamit ka lang ni Adrian para pagselosan ako at para ma-realize ko kung gaano ko pa siya kamahal." Wika ni Cassandra at iniabot pa kay Sofia ang mga larawan na sila ay nag-kiss nung mag-propose si Adrian sa kanya. "Ano ba yung pinagsasabi ninyo? Hindi yan totoo at maayos sa aming pagsasama kasama ng anak namin?" Naluluhang sabi ni Sofia. "Talagang napaniwala ka pala talaga ni Adrian. Patawarin mo sana siya kasi nagkaayos na kaming mali at buntis ako, Sofia, at kailangan din niyang maisalba sa pagkalugi ang kanilang kumpanya." Kunwaring malungkot na sabi ni Cassandra. Napaluha na lamang si Sofia sa kanyang mga narinig mula kay Cassandra. Namanhid na lamang kanyang katawan at sobrang kumirot ang kanyang puso. Minadaling tapusin ni Adrian ang mga pending niyang trabaho, maging ang pakikipag-meeting niya sa kanyang mga kliyente. Pinasundan niya si Cassandra sa isa sa kanyang tauhan dahil alam niyang may hindi magandang gagawin ng kanyang ex-fiancé. Huling report nito, nasa school nito si Xander, si Cassandra at nandun din si Sofia. Nagsento ng pictures ng dalawa na nag-uusap, kaya't sobra ang pag-aalala niya para sa kanyang asawa dahil alam niya puro kasinungalingan ang sasabihin ni Cassandra kay Sofia. At hindi rin sigurado si Adrian kung maniniwala ba ang kanyang asawa. Pagkarating niya sa school ng kanyang anak, wala ng kanyang mag-ina, kaya agad na siyang nagpunta sa apartment ng mga ito. Naabutan niya si Sofia na nasa kusina at abala sa paghahanda ng mga lulutuin nito para sa kanilang hapunan. Napansin niya agad na namumugto ang mga mata nito, kaya agad na itong nilapitan at niyakap na mahigpit mula sa likuran nito. "Love, nag-alala ko. Wala na kayo sa school ni Xander." Bulong ni Adrian at pinaharap ang kanyang asawa para makita ang mukha nito. "Pasensya ka na, Adrian. Sumama kasi ang pakiramdam ko, kaya nauna na kaming umuwi ni Xander." Pagsisinungaling ni Sofia kay Adrian na hindi makatingin ng diretsyo sa kanyang asawa. "May problema ka ba, Sofia? Sabihin mo sa akin para madamayan kita." May hinahong tanong ni Adrian sa kanyang asawa na alam niyang may dinaramdam. "Hindi ko alam. Basta masama ang pakiramdam ko at masakit ang ulo ko," nakayukong sabi ni Sofia. Hindi sanay na makita ni Adrian na gano'n ang asawa niya. Kahit kailan hindi niya ito nakitang magalit o sumisigaw kahit nung pinapakitaan niya ito ng pagiging arogante niya. Iba talaga ang kutob niya. Alam niya, may sinabi na naman si Cassandra na kasinungalingan dito. Kahit nung pinapakitaan niya ito ng pagiging arogante niya. Iba talaga ang kutob niya. Alam niya may mga sinabi na naman si Cassandra na kasinungalingan dito kaya masama ang loob ni Sofia. "Okay, sige mahal ko. Ako na muna magluluto ngayon para sa inyo. Magpahinga ka muna sa sala at mag-relax. Ako nang bahala dito sa kusina." Nakangiting sabi ni Adrian. "Marunong ka bang magluto?" Nagtatakang tanong ni Sofia. "Oo naman, mahal ko. Lalong laking kusina rin ako nung bata ako at nagmana ako sa mommy ko na masarap magluto." Nakangiting sagot ni Adrian. "Dito na lang ako para bantayan ka. Mamaya ko ano pang ilagay mo sa mga pagkain namin." Iritableng sabi ni Sofia. "Ano bang pinagsasabi mo ha? Para nakakainsulto yung mga sinasabi mo, Sofia." Tanong ni Adrian at naiinis na sa mga pahaging ni Sofia. "Ano pa ang mga lihim mo, Adrian, bukod sa nararating ninyong fixed marriage ni Cassandra?" Galit na tanong ni Sofia. "Ano ba yung sinasabi mo? Hindi ako pumayag doon sa kasunduan ng mga ama namin. Sila lang ang nagpupumilit noon." Mahidahang sagot pa rin ni Adrian.
Hindi ba? Pangako natin sa isa't isa na hindi na tayo maglilihim pa at lahat sasabihin natin sa isa't isa para kung ano man maging problema, mapag-usapan at magawan natin ng paraan. Hindi yung sa ibang tao pa malalaman. Galit pa rin na sabi ni Sofia at matiim na ang titig sa kanyang asawa. Si Cassandra ba ang nagsabi niyan sa'yo? At mas naniniwala ka pa sa kanya kaysa sa akin na asawa mo? Bakit hindi ba? Nagawa mo nga siyang lokohin nang malapit na kayong ikasal. Ines na sabi ni Sofia. Alam mo hindi totoo yan, Sofia. Nakatandaan na magkakilala tayo at hindi matuloy ang kasal namin noon. Alam ng Diyos na mga panahong yon, niloko niya rin ako at may karelasyon sang doktor. Pero agad niyang iniwan ng malamang tagapagmana ko. Isang bilyonaryo at isang CEO. Siwalat ni Adrian sa naging revelasyon ng relasyon nila ni Cassandra. Hindi ko akalain na ganyan ka, Adrian. Nadadamay ka pa ng ibang tao para lang malinis mo yung sarili mo? Sofia, lahat ng sinasabi ko ay totoo. Kaya kita iniiwas kay Dr. Leandro dahil siya din ang dating nobyo ni Cassandra na iniwan ng fiancé ko para maikasal sa akin. Ayokong madamay at kantihan kanila, lalo na ni Cassandra. Marami siyang kayang gawin, kaya ako kayo pinoprotektahan ni Sander. Mahabang paliwanag ni Adrian kay Sofia. Diba? Ako nga ang ginamit mo para makaganti kay Cassandra at buntis pa siya ngayon. Kaya nga itutuloy na ang inyong fixed marriage para mag-merge na ang inyong kumpanya. Naguguluhang tanong ni Sofia. Love, matagal na kaming relasyon ni Cassandra. At paano ko siya mabubuntis? Alam mo naman, sa'yo lang ako umuwi at bakit mas naniniwala ka pa sa ibang tao kaysa sa akin na asawa mo? Malungkot na sabi ni Adrian at napabuntong hininga na lamang. Naguguluhan kasi ako, Adrian. Naranasan kong magdalang tao na walang asawa at mga anak ko. Sobrang hirap at naaawa ko para kay Cassandra, ani Sofia. Hindi na natin problema yon, mahal ko. Siya ang gumawa niyan. Mas maawa ka sa akin kung pananagutan ko siya na hindi ko siya mahal at lalong hindi ko anak ang pinagbubuntis niya. Wala na akong kinalaman pa sa kanya, sagot ni Adrian sa asawa. Adrian, sana sa susunod wag ka nang maglilihim sa akin para hindi sumasama ang loob ko ng ganito. Umiiyak na sabi ni Sofia at nang tumayo siya para yakapin siya ni Adrian, bigla na lamang siyang nawalan ng malay. Nag-alala ng sobra si Adrian kaya agad naman sinugod niya sa ospital ang asawa. Buti na lang pa-out na si Elena kaya nakiusap siya dito na sumunod sa ospital. Daddy, ano pong nangyari kay Mama? Takang tanong ni Xander. Pagod lang si Mama Sofia kaya nakatulog siya, anak. Sagot ni Adrian sa kanyang anak. Sana po okay lang si Mama Sofia. Oo naman, anak. Okay lang si Mama. Pagpapagaan ang loob niya kay Xander. Nakarating na sila sa ospital at nakaabang na si Elena sa emergency para bantayan muna si Xander. Salamat, Elena. Ikaw na munang bahala kay Xander. Sabi niya sa best friend ng kanyang asawa at ipinasok na sa loob ng emergency si Sofia. Sir, ano po bang nangyari sa pasyente? Tanong ng nurse na naka-duty. Bigla na lang po siyang nawalan ng malay. Sige po, dito na lang po kayo, sir. Pakifill up pa na lang mga information niya sa counter at maghintay na lamang po kayo dito. Utos sa kanya ng nurse. Agad namang sinunod ni Adrian ang utos sa kanya ng nurse at pagkatapos niyang fill up pa ng mga information ni Sofia, ay naupo muna siya sa waiting area at nagdasal na okay lang ang kanyang asawa at wala naman malubhang sakit. Nakakatrauma para sa kanya ang ganitong pangyayari kasi nang mahimatay ang kanyang mommy dati, saka na lamang nila nalaman na may malubhang cancer ito at nililihim sa kanila ng kanyang daddy. Nakayuko siya nang pinatawag siya ng nurse para kausapin ng doktor ni Sofia. Good evening, Mr. Monteverde. Maupo po kayo. Bungad na bati sa kanya ng doktor. Good evening, doctor. I'm Mr. Adrian Monteverde. Pakilala niya sa kanyang sarili sa doktor. Dr. Bagon, your wife's OB-GYN. Pagpapakilala ng doktor kay Adrian at nakipagkamay sa kanya. Kamusta po ang asawa ko, doktora? Okay naman po siya at congratulations, Mr. Monteverde. You're a daddy now. She's 5 weeks and 3 days pregnant. Masayang sabit pagbati ng doktor kay Adrian. Ilang minutong napatulala si Adrian at nakatitig lang sa doktor. Natawa naman ang doktor sa naging reaksyon niya at iniabot ang mga laboratory at ultrasound ni Sofia. Binasa at tinitigan ni Adrian ang ultrasound ng kanyang asawa at sobrang pinabilis ito ang tibok ng kanyang puso kasi binayaan ulit sila ng anak ng may kapal.
Mr. Monteverde, bawal po munang mapagod at ma-stress ang asawa mo at itong mga vitamins ipainom mo sa kanya dahil medyo mahina ang kapit ni baby. Need din niya ng mga healthy foods at monthly check-up. Paalala ng doktor. Opo, doktora. Maraming salamat po. Masayang sabi ni Adrian. Congrats again sa inyong mag-asawa. Maaari mo na siyang puntahan sa kanyang silid. Wika pa ng Dr. kay Adrian. Agad naman niyang pinuntahan ang kanyang asawa. Hinintay niyang magising si Sofia para sabihin ang magandang balita at biyaya sa kanila ng Diyos. Nasaan ako? Sambit ni Sofia habang idinidilat ang mga mata. Mahal ko, kamusta na ang pakiramdam mo? Pag-aalala pa ng tanong ni Adrian. Masakit pa rin ang ulo ko, sagot ni Sofia. Lumapit si Adrian kay Sofia, niyakap ng mahigpit sa Sofia. Mahal ko, maraming salamat, binigyan mo ulit ako ng pangalawang anak. Kinikilig na bulong ni Adrian sa kanyang asawa. Ha? Buntis ako, Adrian? Tanong ni Sofia. Oo, mahal ko. Sa second baby natin. Sorry kung na-stress ka sa akin, promise. Masaalagaan ko pa kay nila Xander. Masayang sabi ni Adrian at tinagka ng mga labi ng kanyang asawa. Magkayakap sila nang pumasok sila Elena at Xander. Excited na pumasok sila Xander at Elena sa silid ni Sofia dahil binalita sa kanila ni Adrian na nagdadalang tao si Sofia. Sobrang saya nila dahil may panibago na naman silang baby na kinagigiliwan. Kaya nagtatakbong pumasok si Xander sa silid ng kanyang Mama Sofia. Mama Sofia, magaling ka na po? Bungad ni Xander. Yumakap sa kanyang Mama Sofia na mahigpit at humalik sa pisngi nito. Bes, congratulations! Ingatan mong sarili mo para sa bago nating baby at sana baby girl na siya. Masayang bati ni Elena sa kanyang best friend at yumakap din kay Sofia. Salamat, Beshi. May panibago ka na namang kagigiliwan at aalagaan. Masayang sagot ni Sofia sa kanyang best friend. Congrats din sa'yo, Adrian, for baby number 2. Sana baby girl na para may Barbie na tayo. Masayang bati ni Elena. Daddy at Mama, congrats po. Ang saya ko po kasi tinupad niyo pong wish ko na magkaroon po ng kapatid. Masayang sabi ni Xander at yumakap sa mga magulang niya. Huwag ka na masyadong magpaka-stress ha at huwag magpakapagod. Naalala mo nung pinagbubuntis mo si Xander, araw-gabi ka nagtatrabaho para ma-survive ang pangailangan niya mag-ina. Diba may sakit sa puso ang anak mo? Kaya alagaan mo rin ang sarili mo para sa baby mo. Huwag nang matigas ang ulo mo. Pangaral ni Elena. Oo naman, hindi ko na uulitin yon. Kasi ayoko ulit na magkasakit pa ang anak ko. Ayoko na ulit na makita pa ang anak ko na nahihirapan. Malungkot na sabi ni Sofia nang maalala ang mga pagsubok ng mag-isa niyang tinaguyod si Xander. Sorry, mahal ko. Wala ako ng mga panahong kailangan mo ako nung pinagbubuntis mo si Xander. Kaya lalo kitang minahal kasi sa pagiging matatag mo para sa anak natin. Kaya ngayon hindi kita pababayaan at nandito lang ako sa tabi mo. Naiiyak na sabi ni Adrian dahil sa mga narinig niya na paghihirap noon ni Sofia na magbuntis hanggang sa pagkapanganak nito kay Xander. Salamat, mahal ko. Aasahan ko yan. At alam ko namang hindi mo ako pababayaan at lagi kang nandyan sa tabi ko. Promise ko yan. Lalo na kay baby princess summer natin. Masayang sabi ni Adrian at nagbigay agad ng pangalan ng kanilang anak kahit wala pa ngang siguradong gender. Wow! Ang ganda naman ng name noon. Parang prinsesa talaga. Pati ako na-excite na din. Magiliw na ani Elena. Masaya silang nagtawanan at niyakap na mahigpit ni Adrian si Sofia at hinalikan ng mga labi nito. Magbabayad muna ako sa cashier, kukunin ng mga vitamins ninyo ni baby, mahal ko, para makauwi na tayo at sa mansyon na kayo tumira ni Xander, ani Adrian. Love, doon na lang muna kami sa apartment, hindi pa ako handang harapin ng daddy mo, pakiusap ni Sofia sa kanyang asawa. Tama yon, Adrian. Para matulungan ko din siya sa pag-aalaga kay Xander, lalo pa ngayon sa kondisyon niya. Suggestion din, Elena. Tama. Okay, sige. Doon na muna tayo mananatili sa apartment ninyo. Pag-ayos ng lahat, doon na lang muna tayo sa kondo ko. Sagot ni Adrian at umalis na para magbayad sa cashier. Beshi, kinikilig pa rin ako hanggang ngayon dahil may baby number 2 na kayo ni Adrian. Sana nga baby girl na para may gagawin na tayong manika. Masayang sabi ni Elena. Mami Ninang, hindi mo na ba ako love nun kasi yung bagong baby ng love mo po? Nakangusong sabi ni Xander.
Siyempre, ikaw lang nag-iisang love ni Mami Ninang dahil ikaw ang una namin na baby at mamahalin din natin ang little baby mo. Sagot ni Elena kay Xander. Napakaseloso naman ng baby kuya ko. Magiging kuya ka na kaya dapat hindi ka na seloso. Malimbing na sabi ni Sofia at tinagka ng anak sa pisngi. Big boy na talaga ng baby Xander namin. Marunong na magselos. Nakangiting sabi ni Elena. Inayos na nila Elena at Sofia ang kanilang mga gamit. Hinihintay na lamang nila si Adrian para makauwi na sa kanilang apartment. Makalipas ang kalahating oras, bumalik na si Adrian. Okay na, mahal ko. Hindi na kailangan i-admit pero makakapagpahinga ka pa rin sa bahay. Ani Adrian at kinuha na ang kanilang mga gamit at inalalayan niya ang kanyang asawa palabas ng ospital. Daddy, gusto ko po katabi ko kayo sa pagtulog pati po si Baby Summer. Paglalambing na sabi ni Xander. Okay, sige anak. Magkakatabi tayong matulog sa gitna ni Mama Sofia ha? Pagpayag ni Adrian at masayang sagot sa kanyang anak. Pagkarating nila sa apartment, nagpaalam na rin sa kanila si Elena na mauna nang umakyat sa silid nito dahil pagod ang dalaga at inaantok na. Kinarga na din ni Adrian ang kanyang anak na si Xander dahil nakatulog na din ito sa sasakyan. Inayos na rin ni Sofia ang kanilang kama na hinihigaan. Pagkatapos naman ilapag ni Adrian ang kanyang anak ay nag-shower siya. Nihanda naman ni Sofia ang mga damit na susuotin ni Adrian pantulog. Siya naman ay nag-half bath at nagpalit na din ng damit. Nang lumabas si Adrian sa banyo, nakahiga na si Sofia sa katabi ng kanilang anak. Nagbihis muna siya ng pantulog na damit at humiga sa tabi ng kanyang asawa at niyakap niya ito mula sa likuran. Hinagkan niya rin ang mabangong buhok ni Sofia. Kumarap naman si Sofia sa kanya at tinalikan ang tungkay ng ilong ni Adrian. Mahal ko, I love you, at salamat sa bagong blessing ni Baby Summer. Kinikilig na sabi ni Adrian. Kanina ka pa nagpapasalamat. Ako dapat magpasalamat sa iyo kasi hindi mo ko iniiwan kahit nasungitan kita kanina. Malambing na sambit ni Sofia. Kasi alam ko, puro kasinungalingan ang mga sinabi sa iyo ni Cassandra. At alam ko din na magaling siyang magpaikot ng tao dahil dati niya na akong naloko. Wika ni Adrian sa asawa. Kaya nga sa susunod, lahat ng problema mo sa akin huwag mong ililihim para hindi tayo nagkakatampuhan at nag-aaway. Sabi ni Sofia sa kanyang asawa. Opo, mahal ko. Sige na, matulog na tayo. Opo, mahal ko. Sige na, matulog na tayo. Alam kong napagod ka ngayong araw. Good night, love. Wika ni Adrian sa asawa at niyakap ito na mahigpit at natulog na sila. Maaga ulit gumising si Adrian para asikasuhin ang almusal nila. Ayaw niya na munang pakilusin si Sofia dahil masela ng pagbubuntis nito. Tatawagan niya mamaya si Cassandra at pagsasabihan na tigilan na niya ang kanyang asawa. Nainis din siya sa kanyang ex-girlfriend dahil sinasabi nitong buntis din to at siya ang ama ng dinadala nito. Gusto lang niya ng tahimik at masayang buhay. Hindi niya kayang iwan ang kanyang asawa lalo pat madadagdagan na naman sila ng isang anghel. Kaya iingatan niya si Sofia lalo na ang pinagbubuntis nito na pinangalanan niya na Rain Summer kahit di pa sila sigurado sa gender nito. Nagluto na siya ulit ng kanilang almusal. Pinagtimpla din niya ng gatas sila Sofia at Xander. Nang matapos na siya ay muli silang umakyat sa kanilang silid para gisingin ang kanyang mag-ina. Gising na si Sofia at tinihanda nito ang mga damit ni Xander. Agad naman niya itong niyakap na mahigpit at tinagka ng mga labi. Good morning, mahal ko. Bulong niya kay Sofia at niyakap niya na mahigpit ang kanyang asawa. Magandang umaga, mahal ko. Sagot naman ni Sofia at yumakap din na mahigpit kay Adrian. Gumanti na rin siya ng halik sa asawa. Namimiss kita, love. Kaso, bawal pala tayong mag-picnic. Masaya ng pagbubuntis mo. Malungkot na bulong ni Adrian. Pwede pa naman. Pero sa ngayon, kailangan ko muna magpahinga. Mahirap na kasi mahina pa ang kapit ng baby natin. Natatawang paliwanag ni Sofia kay Adrian. Okay lang, mahal ko. Titiisin ko lahat para sa inyo ni Baby Summer. Nakangiting ani Adrian. Bawi ako pag okay ng pakiramdam ko, saad ni Sofia at yumakap na lang ulit kay Adrian. Halika, mag-almusal na lang tayo.
Naganda na ako sa kusina. Baka lumamig na rin ang gatas ninyo. Malambing na sabi ni Adrian. Salamat Adrian sa walang sawa na pag-aasikaso mo sa amin. Baka naman masanay na ako niyan, sagot ni Sofia. Hindi ako magsasawa na pagsilbihan kayo dahil masaya ako sa ginagawa ko. Masayang sabi ni Adrian. Ginising na rin nila si Sander para makapag-almusal sila ng sabay-sabay. Daddy, ang sarap po ng luto ninyo, saad ni Sander sa kanyang ama. Talaga ba anak? Mas masarap ba sa luto ni Mama Sofia? Pabirong tanong ni Adrian sa kanyang anak. Parehas lang po na masarap kayong magluto ni Mama Sofia, pero the best pa rin po ang adobo ni Mama Sofia. Magiliw na sagot ni Sander at nakangiti pa. Magaling ka sumagot, anak ka. Nakatawang sabi ni Adrian sa bibong anak. Ubusin mo yung gatas mo, anak. Utos si Sofia kay Sander. Opo, Mama Sofia. Siyempre, timpla po ito ni Daddy Adrian. Bibong sagot ni Sander. Nang matapos na silang kumain ay si Sofia na nagligpit ng kanilang mga pinagkainan. Si Adrian naman na nagugas ng plato kaya umakyat na muna si Sofia para sikasuhin ang kanilang anak na si Sander. Pinaliguan niya ito at binihisan ng damit. Nang matapos na si Sander asikasuhin ay si Sofia ang naligo at nagpalit ng damit. Umakyat na rin si Adrian sa kanilang kwarto para maligo na rin siya at magbihis. Naabutan niya si Sofia na nagbibihis kaya hindi niya na natiis ang kanyang sarili. Nang madaling lumakad papalapit si Adrian sa kanyang asawa at tinalikan niya ang balikat nito. Mahal ko, mahal kita at namiss na kita, paos na sabi niya kay Sofia. Ikaw talaga, sige, pagbibigyan kita. Bulong ni Sofia at tumalik sa kanyang asawa. Ilang sandali pa narating din nila ang kaligayahan. Maligo ka na, love. Asikasuhin ko lang si Sander. Utos si Sofia kay Adrian at pinuntahan na ang kanilang anak sa silid nito. Nakabihis na si Sander nang makapasok si Sofia sa silid nito. Mama, hindi po pantay ang pagkabutones ng uniform ko, wika ni Sander. Akin anak, ayusin ko. Sagot ni Sofia at inayos ang pagkakabutones ng polo ng kanyang anak. Salamat po, Mama. Ayan, okay na po. Ang pogi ko na po, diba? Magiliw na sabi ni Sander. Oo naman, pogi ka. Mana ka kay Daddy Adrian eh. Sabat naman ni Adrian sa kanyang mag-ina. Opo, Daddy Adrian. Mana po ako sa'yo. Masayang sagot ni Sander. Ako naman magpapaayos ng necktie ko kay Mama Sofia. Paglalambing na sabi ni Adrian at pinaayos na ang kanyang necktie sa kanyang asawa. Akin na nga, puro kayo bulahan mag-ama. Natatawang sabi ni Sofia sa kanyang mag-ama. Salamat, mahal ko. Napakaganda at masikaso talaga ng asawa ko. Kaya mahal na mahal ka namin ni Sandra at ang ating new baby eh. Pakis nga ako sa tummy mo. Malambing na sabi ni Adrian at tinagka ng hindi pa maumbok na tiyan ni Sofia. Ako din po, Mama Sofia, pakis sa tummy mo. Paglalambing din na sabi ni Sander at tumalik din sa tummy ng kanyang ina. Excited kayo ha? Natatawang sabi ni Sofia at nagtawanan na lamang sila. Ano kaya ang mangyayari ngayong buntis na ulit sa Sofia? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Please like, share, and subscribe for more updates. Maraming salamat po.